Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa amin. Dito po tayo sa dalawang bahagi na kung saan atin po nag-aaralan ang mga sila na ipinagkaloob sa bawat araw ng gawain o gampain. Ngayon, marahil po ay marami na tayong natutunan, pero atin pong muling pabasahin at hihimayin ang mga nakatakdang sita sa araw na ito. Ang una po ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 21, versikulo 22 hanggang 32. Ang sabi po ay ganito: at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ito po, para sa atin na pabalik-balik na sa templo, parang ordinaryo na lang po ito. Na ang lahat ng ating mga idinadalangin o hinihingi sa pananalangin. Kasi po ang pananalangin, isa po siyang pamamaraan na kung saan yung gumagawa nito, meron siyang pangangailangan. Kaya nga siya hihingi. Ngayon, marami naman siguro gusto natin ang lahat ng ating mga hinihingi ay ibinibigay. Pero may kondisyon. Sabi nga, in His right time, may tamang panahon. Pero po sa tao, apurado, kapag hiningi niya ngayon, gusto niya mamaya ibigay na agad. Halimbawa, nagbabalak ang mag-approve, na gusto mo ibigay agad. Pinabukasan, nilipat na. Pero hindi po ganon. Kasi sinasabi dito lahat, ibig sabihin, walang exemption. Pero, kinakailangan lalapitan natin ng pananampalataya. Okay, focus muna tayo sa paghingi. Sabi dito, lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin. Ano kaya yung mga hihingin natin? Unang-una, yung kaligtasan natin. Marahil, hindi natin namamalayan sa buong maghapon na walang nangyari sa ating masama. Pero, pag oras na bago matulog, nakalimutan natin magpasalamat. Marahil, hinihingi natin na sana wala tayong magiging problema sa maghapon sa ating lakad. Hindi tayo awayin dyan, o mabangga, o madisgrasya, kung hindi tayo mapahamak. Marahil, nakakaligtaan din natin, nalumipas na yung maghapon, pero hindi natin nagawang magpasalamat. Nasaan ba ang problema? Sa Diyos na siyang hinihinga natin, o sa tao na kung saan matapos na tanggapin na hindi pa nga hinihingi, ibinigay na ng Diyos, pero nakalimutan magpasalamat. Kasi po ang Diyos, wala naman po siyang ibang hinahangat sa mga tao na tayong lahat ay makabuti. Kaya nga, nandiyan yung salita ng Diyos. Yung mga aral, yung mga gabay, para siyang lakaran ng tao, pero po, sadya po ang tao ay lumilihis at lumalayo doon sa landas na inihanda ng Diyos na siyang dapat lakaran ng mga tao. Kasi po, basic naman ito. Sa totoo lang po,
sinasabi itong mga humihingi, mga tao. Pero kung aralin po natin, bago pa likhain ang mga tao, ang lahat ng pangangailangan ng tao na i-provide na. Una nang inihanda ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Pero po, sabi nga, ang tao, kumbaga, dahil, sabi sa Bicol, dahil nahihingustuhan. Parang palaging may kulang sa sarili at may gusto pa, meron pa siyang hinahanap, hindi pa siya satisfy sa nangyari sa kanya sa maghapon. Kaya humihingi pa ng mga bagay na imposible namang ibigay. Kaya po, kung titignan po natin dito, may proseso ang panghingi. Sabi, lahat ng mga bagay. Maliban lang siguro kung yung mga bagay na halimbawa, katulad ng na-experience ko dun sa kakilala ko sa Maynila na isa rin kasangkapan. Yung babae, tapos kasangkapan siya, yung lalaki hindi naman siya pumupunta ng templo. Ngayon, naubos yung oras ng babae sa kakamisyon, nakaligtaan yung sariling tahanan kung ano na nangyayari sa tahanan nila. Ngayon, dumating ang punto na pinabayo na ng hangin. Kumbaga mayroon ng bagyo. Saka siya naupo. Pagkatapos, hindi pa mabakali lumuhod na nalangin. Na kung maaari sana, huwag pagkita yung bahay nila, huwag ilipad yung hero. Anong sabi ng kanyang asawa? Tumigil ka na sa ginagawa mo. Wala nang mangyayari niya. Kahit subuin pang anghel para ipako yung hero, hindi na mangyayari. Dahil nandiyan na yung bagyo, binabayo na yung hangin ng hangin yung bahay natin. Wala nang magagawa. Kaya, doon, nung ikinito niya yan, sabi niya, mas bukas pala ang isip ng aking asawa dahil kahit hindi siya pala simba, nagkaroon siya ng paghahanda sa sarili niya. Natiwala siya dahil pinukpok niya na yung bago pa yung pumalampag ng dayuhin ng hangin. Kaya, sa lahat po sa atin, tinuturuan tayo dito na ang pananalangin po kasi dinadaan po iyan sa tamang proseso din. Hindi ora mismo na kung kailan orasan ng pangangailangan sa katayohin. Kasi po, pagka minsan, ang pananalangin, ginaganap lang ng tao, pagkipit na sa oras, pag walang-wala ng malapitan. Paano kaya baguhin natin yung pamamaraan? Na sa oras na bago tayo o pagkagising natin sa umaga, iyan na agad ang una natin gawin. Yan ang nangyayari sa mga lalaki. Pagka minsan, hindi pa nakamumog, hindi pa nakapagpasalamat sa Diyos, mas pinapahalagahan pa yung manok na hinihimas-himas. Nagkabitamina pa, samantalang yung anak wala namang sustansya. Yun na lang, imagine na lang, mga bagay na yan. Kaya, kinakailangan po, ito na lang yung tanging paraan para makipag-ugnayan tayo sa Diyos, yung pananalangin. Kausapin natin siya. Marahil, ito ang panahon para purihin natin siya, para pasalamatan natin siya, dahil binigyan pa tayo ng panibagong buhay na humihinga muli pagkagising sa umaga at pasalamatan din natin siya sapagkat hindi po tayo napahamak kahit ang ating pamilya. At isa pa, ito rin yung pamamaraan para makahingi tayo ng tawad at makahingi tayo ng gabay sa ating lakad sa buong maghapon at sa mga susunod araw. Pero, lahat po yan ay ginagawa natin.
na para tayong nakikiusap sa Kanya na kung pwede sana, na kung maaari sana. Pero, kinakailangan pa rin, huwag manaig yung sarili nating kalooban, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. Sapagkat siya po ang sasagot sa lahat ng ating mga kahilingan o hinihingi sa Kanya. Ibig sabihin, siya pa rin ang magpapasya. Kaya nga, para mapagtibay ang pananalangin, nilalakitan po yan ng pananampalataya. Sapagkat, sa pananampalataya po kasi, minsan, ito po yung nagpapatibay ng ating mga ginagawa, ng ating mga hinihingi. Dahil, halimbawa, ang hinihingi natin, iligtas tayo sa buong maghapon, pero nagdududa naman tayo sa ating hinihingi. Ibig sabihin, hati yung pananampalataya. Kaya paano ipagtatanong sa atin ang ating mga kahilingan? Kaya po dito, itinuturo sa atin na ng ating dakilang Panginoon na isinulat ni Apostol San Mateo na tayo pong lahat ng humihingi ay may tatanggapin. Lamang, siyempre, ang ibibigay ng Diyos yung para sa ikabubuti natin. Kasi lahat naman tayo nananalangin. Kahit nga yung tumataya sa luto, nananalangin din. Kahit yung magnanakaw, nananalangin din. Na huwag siyang mahuli ng pulis sa kanyang gagawin. Pero, dapat po itatama natin lahat yan. Naayon ba sa kalooban ng Diyos yung hinihingi natin? Yan ba ay ayon sa kanyang pamamaraan? O yan ba ay naayon sa kanyang kalooban? Dahil, kapag ang hinihingi natin, magdudulot po ng kasamaan o ikapapahamak natin, marahil ipagkakasala po natin at ipanalangin pa natin sa Diyos. Kumbaga, ang ipanalangin lang natin yung mga bagay na mahalaga ayon sa mga ebanghelyo, yung laman ng mga sitas na ating pinag-aaralan. Dapat po nakabatay ang ating mga hinihingi. Yun po yung importante. Bawang mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos para tanggapin naman natin sang-ayon din sa kanyang kalooban. Ganun po yun. Sabi po dito, at pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo at nagsasabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng pagkapamahalaan ito? At sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung iyong sasabihin sa akin ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin, ano-ano po ba yung mga ginagawa ng ating dakilang Panginoon? Na nakita ng mga pangulong saserdote at ng mga matatanda sa bayan. Sapagkat ang ating dakilang Panginoon, kung aralin po natin dito sa Mateo 21, matapos na siya'y pumasok sa Jerusalem, sakay ng isang asno na anak ng babaeng asno na nakaupo doon, nagsapin, pumasok siya doon sa lungsod na ang mga tao ay nangagsisigawan, Hosana sa anak ni David. At pagdating niya doon sa templo, nasumpungan niya ang mga mamalit ng salapi at ang mga mangangalakal na nandoon. Pinagtabuyan niya, kumuha siya ng isang lubid, pinagkahampas niya at pinaalis niya sapagkat sinasabi, ang aking bahay ay tatawaging bahay pangalanginan, subalit ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ngayon po, pag-aaralan po natin,
Dahil sa nangyari yun, ang mga pangulong saserdote at ang matatanda ng bayan, imagine na, pangulong saserdote, sila ang gumaganap ng ayon sa kautusan ni Moises na magsunog o mag-alay ng patungkol sa mga kasalanan. Nakasama yung mga matatanda sa bayan na nagkakaisa sila para tanungin ang ating dakilang Panginoon kung sa anong kapamahalaan bakit ginawa niyang ipagtabuyan yung mga manangalakal at yung mga nagpapalit ng salapi doon sa bahay na tinatawag bahay panalangin o templo na nakat na ng ating dakilang Panginoon nung pumasok siya doon sa lungsod. Ngayon, kung aralin po natin, ipalagay natin sa ating sarili. Kapag ba dumating ang araw ng salita ng Diyos sa ating tainga, pumasok sa ating puso, matutuwa ba ang Diyos kapag nasumpungan sa ating sarili na ang ating mga pag-iisip, ang ating nasa kalooban ay punong-puno ng gawain ng isang tulisa? Nandyan yung traidor, nandyan yung mapanglamang, mapanglait, mapangalipusta. Sino baga ang hindi magagalit? Hindi baga maglalaban yan sa ating isipan at sa ating puso na kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, kinakailangan mas nanaig ang aral o salita ng Diyos na manahan sa ating buhay kaysa doon sa nanandiyan na sa ating kalooban, na iyon dapat ang kinakailangan natin pagsisihan at magbalik loob sa Diyos at upang malinisan ang ating kalooban, mapalitan ng aral ang laman ng ating mga puso. Para katulad yung puto ng isang talinhaga. Kaya po dito, tanungin natin ang ating mga sarili, sa anong kapamahalaan, bakit kinakailangan natin tanggapin ang aral ng salita ng Diyos? Sapagkat siya'y kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ang ating mga sarili, upang ituwid tayo sa ating mga landas, upang magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Yan po ang pinakapamahalaan ng aral o tinatawag na salita ng Diyos na bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan, nagkatawang tao sa pamamagitan bagay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, marapat lamang sa mga tao na kapag dinatna ng salita ng Diyos ay handa sa magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya po, balik tayo dito sa pangyayari. Bakit naglakas loob ang mga iskriba o ang mga pangulong saserdote o ang mga matatanda? Kung titingnan natin, nasa mataas na gulang na sila. Kung baga, alam nila yung mga, dahil sa experience, napakalawak na yung kanilang mga experience. Pero, kung titingnan natin, bakit sila nagtanong sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Sino ba naman ang magagalak? Na dapat sana, kung ipapatama lang natin ang pamamaraan na nangat na ng ating dakilang Panginoon, yung templo, dapat yun ay ginawang sagrado, ginawang bahay panalanginan, na kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao upang luwalhatiin, upang pasalamatan ng Diyos at say sambahin. Pero anong maradatnan? Negosyo. Punong-puno ng mga bagay na material na pagkamisan, yan ay gawain ng mga tao para sa kanilang sariling mga layunin o nasa na walang iba, lumalayo na pala tayo sa Diyos. Bakit po merong templo? Yan po yung lugar na kung saan tayo nagtitipon-tipon, tayo nagpapasalamat sa Diyos, tayo nagpupuri sa Diyos, at pinakikinggan natin doon yung tinatawag na salita ng Diyos. Pero anong nangyayari? Hindi na nakapokus na doon sa pinakapangunahing layunin na walang
iba, kaya pala may templo, ay doon natin gagawin ang pagpupuri, pagluwalhati sa Diyos, pero iba na po ang nangyayari. Kaya marahil, ang ating dakilang Panginoon, magagalit talaga. Kaya po, katulad din sa ating sarili, hindi ba na sinasabi ng ating katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Ano po ba ang dapat na mananahan dyan? Kung templo ng Diyos yan, hindi pa dapat ang Diyos at ang Espiritu Santo ang nananahan sa ating mga puso? E paano mo ang nariyan? Puro negosyo, problema, kung ano-ano pang mga nasa isip natin at nasa puso natin. Yung mga pagkabalisa, punong-puno yung ating puso ng problema. Magkakaroon kaya ng puwang diyan ang salita ng Diyos para manahan sa ating buhay? Kung iyan po ang nagpupuno diyan. Kaya kinakailangan natin linisin yan. Nakatulad ng ating dakilang Panginoon na ipinagtatabuyan niya na ang kinakailangan ang makita sa bawat puso natin yung kabutihan, yung katapatan na handang makinig at sumunod sa aral ng salita ng Diyos. Yan po ang nais ng Diyos. Naging halimbawa lang yung templo. Pero pagka minsan, kapag ang tao ay nagsisina at nagbalik loob sa Diyos, tatanungin tayo, bakit mo ginawa yan? Nawawalan na sila ng kaibigan. Halimbawa, nakasanayan na palaging kasama sa sabungan. Ngayon, dahil nagsisina at nagbalik loob, nawawalan na sila ng kaibigan dahil nagsisina. Kumbaga, bumalik na muli sa pagpapasakop sa Diyos. Kaya po, yan yung mga taong nakapaligid din sa atin, nagtatanong na parang nangihinayang sila. Na dapat sana, kasama pa nila na magsugal o kung ano-ano mga nagawaing makasanlimutan, pero pasalamat tayo dahil mas nanaig pa rin yung panghampas na ginawa ng ating dakilang Panginoon hanggang sa masumpungan natin sa ating sarili na tayo po ay magsisi at maghingi ng tawad o magbalik loob sa Diyos. Eh, salamat po sa Diyos kung tayo po binuksan ang ating mga kaisipan, ang ating ginawa para tayo makapanumbalik sa Diyos. Ngayon, sabi po dito, at sumagot si Jesus sa kanila ay sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung saan kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay nito. Ang bautismo ni Juan, saan ba nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinangatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat, kung sasabihin sa mga tao, na takot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. Ngayon, ipalagay natin sa ating mga sarili. Yung bautismo ba na tinanggap natin, saan ba galing yun? Galing lang ba yan sa Espiritu? Galing ba lang sa Diyos? O galing sa mga tao? Na proseso lamang para maging member? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Marahil doon natin malalaman na palaisipan. Kaya nga, kahit yung mga matatanda ng bayan, pati mga saserdote, hindi nila alam ang sagot. Bakit nga ba tayo nagpapabautismo? Ang bautismo po ay isang kahilingan mula sa isang malinis na buhay. Na ito po ay isang bagay na mahalaga na handa nating magpasakop sa Diyos sa kabila ng ating mga ginagawa, mga makasanglibutan bagay na tunay na ito'y magdudulot ng ikapapahamak natin, maisasakripisyo natin yun alang-alang sa pagtanggap natin ng bautismo. Kasi po, ang tawag dyan, pagsuko o pagsurrender ng ating mga sarili. Ngayon,
kung yan po ay kinikilala natin mula sa Diyos, iyan po ay papahalagahan natin, mamahalin natin, at magiging tapat tayo sa ating binitawang salita na kung tayo'y tinanong, hanggang kailan mo ititindig ang bandila ni Kristo. Marahil kung sasabihin natin sa tao lang, hindi tayo sincero doon sa panunumpa natin. Kaya ang mangyayari niya, sana sa init, sana sa lamig kung dumako ng templo. Kapag gusto lang, dadako siya. Kapag ayaw, hindi siya dadako ng templo. Pero kung tayo mo'y tapat doon sa hiningan natin, at sumasampalataya tayo na mahalaga pala yung bautismo para sa ating buhay, papahalagahan natin yun. Hindi natin sasayangin yung araw ng linggo, araw ng pasasalamat na hindi tayo makakadapot ng templo. Dahil po, importante po yan sa atin. Yan ay parang regalo ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin na kinakailangan yun ay pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Bakit po? Kung yun ng pagkapanganak natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, siniselebrate natin ang birthday, taon-taon. Bakit hindi natin alalahanin yung taon kung kailan natin isinuko yung ating mga sarili, nanumpa tayo sa Diyos na tayo maglilingkod habang buhay? Bakit hindi natin tandaan yung petsa na yan at iselebrate din natin taon-taon? Kasi sabihin natin, 2 taon na akong active member, hanggang sa tumagal, tapos pagbilang mo umabot na ng 30, kasama ka na rin sa matanda ng iglesia. Dahil matured na ang pag-iisip, marunong nang magtimbang ng mga sitwasyon, lalo na sa mga kapatid na mga baguhan, marunong na rin mag-advise. Dahil sasabihin na napagdaanan ko na yung brad, ito lang ang gawin mo para ka-survive ka. Hindi ba na ganun? Kaya kung titinan po natin dito, ang bautismo po, saan ba talaga galing? Yan ba ay requirement lamang para maging lihitimo kang member? Para maging active member ka? O yan po ay mula sa Diyos? Na kung yan ay sa tingin natin mula sa Diyos, papahalagahan natin siya. Saan man tayo pumunta o pumaroon, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo na ibinabahagi natin sa kanila. Lalo na yung mga tao na gusto nating tulungan na magsisirin at magbalik loob sa Diyos. Huwag natin galahin yung mga pangulong saserdote at ang mga matatanda sa bayan na hindi nila alam ang kanilang ipinaglalaban. Kundi matuto tayo na dito'y binibigyan tayo ng karunungan sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon upang manindigan tayo sa bautismong tinanggap natin na alam natin ito pala ang magiging daan upang tayo matuto, upang tayo'y umusbong, lumago yung ating pakikipamayan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Hanggang sa mabago na natin ang ating sarili, may mga limitasyon na yung ating mga ginagawa. Ito na yung tinatawag na magsipilit kayong pumasok sa matipot na pintuan. Marami ng boundaries. Nung hindi pa natin tinatanggap ang bautismo, malaya natin nagagawa ang lahat ng bagay. Pero, nung nakapasok na tayo sa pintuang matipot, bawal na pala ang mga ganito. Meron ng limitasyon ang ating mga ginagawa. Kung dati, malaya tayo nakakapag-inom araw-araw, gabi-gabi, yung tanggapin natin ang bautismo, limitado na. Na kung maaari, hindi na tayo ang mahikayat ng kainuman natin, kundi yung kainuman natin ang madala natin sa Diyos na magsisi na rin, magbago na rin ang kanilang buhay. Ganun po yun. Kasi po, hikayatan po yan. Kaya kung titinan po natin, ang labanan dito sa ibabaw ng sanglibutan, para din politika. Ang ating dakilang Panginoon, hindi niya naman kahit kailan sinabi sa kanyang sarili na luhugan siya o sambahin siya.
kundi pinupurihan niya ang kanyang ama. Kahit man ang demonyo, hindi man siya nagsabi na sambahin siya o papurihan siya. Naghihikayat din siya na mayroon siyang kapanig, na dumami rin siya. Ganon din ang ating dakilang Panginoon. Kaya ngayon, bakit nangyayari na pagka minsan dumaranas tayo ng mga problema ng kapitalian, karamdaman, sakuna, kung ano-ano ba, kinakailangan po mangyari yan para ang tao matuto magising, makilala niya sa kanyang sarili, mapili niya kung ano yung tama, yung bang masama o yung mabuti. Nasa atin po kasi ang pagpapasya. Sapagkat sinasabi sa ilang bahagi ng kasulatan, hindi bagat kayo'y mga Diyos din naman. Pag sinabing Diyos, nasa atin yung pagpapasya. Ano yung pipiliin natin? Yung gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang susi lang naman dyan, isurrender ang sarili, magsisi, magpasakop sa Diyos at tanggapin ang bautismo. Yan lang po ang pamamaraan para malaman ng Diyos na tayo nagpapasakop sa Kanya. Dahil kung ano po yung ginagawa natin, na siyang tinatalima natin, doon tayo napasasakop. Halimbawa, gumagawa tayo ng kasamaan, siyempre napasasakop tayo sa masama. Kung araw-araw tayo sinungaling, napasasakop tayo sa sinungalingan. At sino yung ama ng kasinungalingan? Ang diablo. Kaya kung titingnan po natin, isa lang naman ang susi sa lahat yan. Magsisi at magbalik loob sa Diyos, tanggapin ang bautismo. Ngayon, balik tayo dito sa sitas. Sabi ng mga matatanda ng bayan at ng mga pangulong saserdote, dapat kung sasabihin sa mga tao na natatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanilang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil po, ang tao po may sapat na pag-iisip, kaalaman, karunungan para magnilay-nilay, malaman niya ang katotohanan niya. Hindi na dapat kinakailangan turuan. Sapagkat mayroon tayong espiritu na diwa ng Diyos na nag-uudyok sa atin upang gawin yung mabuti. At nabuhay naman tayo, ikinanganak ng magulang natin, ng ina, na naging isang katawang laman. Ito naman yung nagdadala sa atin sa kapahamatan, yung pita nito. Yung mga nasa itong pita ng laman. Papunta naman yun sa kapahamatan. Kaya, tayo po, ang magpapasya, alin baga ang mananaig? Yung pita ng laman o yung nasa ng espiritu na papunta sa kabutihan para pakinabangan ng ating kaluluwa ang mapunta tayo sa kaligtasan. Kaya nasa atin po ang choice. Alin baga ang higit natin pipiliin? Yung ikabubuti natin o yung ikasasama natin? Ngayon, makikita po yan sa ating mga gawa. Kung sinisikap na natin na pabutihin ang ating mga sarili, makikita po yan sa mga bunga. Kung tayo'y mabuting punong kahoy, ang bunga niyan mga mabubuting gawa. Kung tayo'y masamang punong kahoy, ang mga bunga naman yan masasamang ugali. Kaya alin po dapat yan ang bigyan natin ng pansin? Yung resulta ng ating mga ginagawa. Na tayo'y mula sa pagiging isang makasalanan, kinahabagan lamang ng Diyos para gamitin ang ating sarili na gumawa ng mabuti. Kaya pag-ingatan po natin na habang tayo gumaganap ng kabutihan, magpatuloy po tayo papunta sa kasakdalan o pagiging ganap, papunta doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon may isa pa ditong talinhaga. Sabi, Datapwat, ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, Anak, kung maroon ka at gumawa ka ngayon sa umasa. At sinagot
niya at sinabi, ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi na paroon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng aking ama, ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay mga uuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa danang katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan, datapwat pinaniwalaan siya ng maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo, sa pagkakakita ninyo ito ay hindi kayo nagsisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. Ngayon, sa isang magulang, yung ama, sabi dito, meron siyang dalawang anak. Sabi doon sa isa, umaroon ka nga sa ubasan. Ang sabi niya, ayaw ko. Pero, kalaunan, pumunta pa rin siya. At kung naman sa isang anak, umaroon ka nga sa ubasan. Ang sabi niya, oo, paroroon ako. Pero hindi naman siya naparoon. Ngayon, ito pong aral na ito, puliktado pa rin sa bautismo. Dahil tayo pong mga tao, ipalagay natin na tayo'y sinusugo ng Ama. Kasi yung habilin doon sa dalawang nagkakapit, isa lang naman, umaroon ka sa ubasan. Paano kung tayo po yung tumanggap ng bautismo? Sasabihin sa atin, pumunta ka ng mundo yan. Ngayon, yung sasabihin natin, ayaw kong pumunta doon. Pero maya-maya nagsisi at nandito sa harap natin. Sinakripisyo yung lakad niya ngayon. Kung baga, meron sana siyang gagawin, hindi kayo maglaba man yan, o may lakad, may birthingan, pero sinakripisyo yung nagsisi, nandito, nakaupo, at nakikinig ng ibang video. Ito po yung unang anak na tumanggap na mas pinahalagahan niya yung kanyang tinanggap na bautismo na walang iba yung habilin na pumunta ka sa lunduyan ngayong linggo. Kahit na busy, kahit na meron siyang lakad, isinakripisyo yun at nagsisi at naparito sa templo. Ito po yung unang anak. Paano yung pangalawa? Na hanggang bibig lang na nga ako, parang ako pupunta ko. Tuwing linggo ako pupunta, pero hindi naman nagagawa. Alin baga ang mas pinahalagahan yung kanyang pananalig o yung bagay na kanyang sinumpahan? Hindi baga yung tumatanggi. Kaya nga si Juan Bautista nangaral yung mga matutuwid. Hindi tinanggap si Juan Bautista. Pero yung mga maniningil ng buwis at yung mga patutot, kung sino pa yung may magbibigat ng mga kasalanan, sila yung tumanggap ng aral. Katulad din naman sa atin. Kapag tayo'y matagal na sa paglilingkod, kapag tayo'y pabalik-balik na sa templo, dahil alam na natin ang sitas, sabi kanina ni Brad, kabisado ko na yung sitas, kabisado ko na yung topic, alam ko na ang paliwanag yan. Pero pagka minsan, hindi na nagiging mahalaga yung aral na dapat sana'y nandyan nakikinig ng salita ng Diyos, pero kung tanga ng templo, nakaidlip naman. Kaya kung tininan po natin, mahalaga pa rin yung salita ng Diyos na hindi po pinag-uusapan dito yung tagal ng serbisyo. Kahit paulit-ulit pa yung sitas, linggo-linggo, isa lang ang bersikulo ng pinag-aaralan natin. Kung mahalaga po yung Ebanghelyo, tatanggapin natin yan dahil linggo-linggo. Iba naman yung interpretation o paliwanag ng mga taga-pagpahalan. Depende po yan sa kaloob ng Diyos. Kaya po, pasalamat tayo kung tayo yung nagdadalawang isip kanina, pero nandito tayo. Kumpara doon,
sa nangako ng isang linggo na pupunta ngayon pero hindi naman nakarating. Kaya po, isang bagay po yan na tinuturo sa bawat isa sa atin na katulad yung mga tao na hindi nangako pero nandito, katulad din yan sa tagahambing sa maningtingin ng buwis at sa mga patuto. Dagapagaman, busy sa pang-araw-araw na pamumuhay, pero kanyang handa niyang isakripisyo yung pinagkakabisihan niya para makarating sa book na ito. Pahalaga yung araw. Na ito pala yung pagkakataon na mapapakinggan natin yung aral o tinatawag na salita ng Diyos. Ito po yung pinakamahalaga. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lang naman pagkailangan natin sa kapatid na kailangan pakinggan. Yan po ang pinakapagkain ng ating nag-iisang kaluluwa. Bakit po? Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Nung siya'y tuksohin ng Diablo. Nung siya'y nagutom, sabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ang batong ito na maging tinapay para may makain tayo. Anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat may kamag ngayon si Satanas. Ngayon, isinunod ng ating dakilang Panginoon si Satanas, dahil siyempre, kaya na naman gawin tinapay yung bato, ibig sabihin, under siya ni Satanas. Anong ginawa ng ating dakilang Panginoon para hindi siya ma-under? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakakliran po ang ating dakilang Panginoon. Nasusulat na ang tao ay hindi lang po nabubuhay sa pagkain pumapasok sa ating bibig, ninunguya natin, nilulunod, diretso sa ating tiyan, at pagkatapos yan, dinadaan sa dumi, sa daanan ng dumi. Ang kinabubuhay po ng tao, hindi lang po yung tinapay o yung pagkain na nagpapalakas ng ating resistensya, kundi kinakailangan din natin ng pagkain espiritual. Walang iba ang salita ng Diyos. Kahit sabihin natin, araw-araw tayong busog, kumakain tayo ng agahan, snack, pananghalian, merienda, hapunan, may midnight snack pa. Pero busog na tayo sa pagkain material, pero punong-puno naman ang problema at may karamdaman. Nakapagpag-focus ba tayo sa ating mga gawain? Hindi po. Dahil mas mahirap po gamutin yung ating problema sa pag-iisip. Ano po yung problema sa pag-iisip? Yung pag-alala. Yung pagkabalisa. Yung hindi makatulog. At kung ano-ano pang mga bagay. Alimbaga, ang mahalaga, busog yung ating diwa, yung ating espiritu o kaluluwa ng salita ng Diyos na nabubuhay tayo, na matiwasay kahit matulog tayo na hindi na magising, masaya tayo dahil kasama natin ng Diyos na kapagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Kumpara doon sa busog na masakit naman ang ulo, problematic. Kaya po, ang tao, ang kinabubuhay po niya, hindi lang tinapay, kundi kailangan din natin ng tinapay na buhay sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos. Na kung ang tinapay nasisira, nabubulok, ang tinapay ng buhay o salita ng Diyos, yan po ay walang hanggang walang katapusan. Totoo, ang tao may hangganan, mamamatay. Pero pagkatapos na mamatay, ang kaluluwa natin papunta doon sa walang hanggang buhay. Dahil palagi natin binubusog ng walang hanggang salita din ng buhay. At iyan po ang magdadala sa atin patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Tanggapin natin siya ng buong pagnilayan. Aralin natin yung mga bagay na mahalaga na pakikinabangan ng ating kaluluwa kaysa mga bagay na makikinabang lamang ng ating mga tiyan. Yan po ang mas i-priority natin. Ang makinig ng salita ng Diyos, isakripisyo natin yung ating pinagkakabalahan alang-alang sa programa ng Diyos na inihanda sa bawat isa sa atin.
siguro po, hanggang yan lang ang pakikibagin natin sa salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga karaingan, kahilingan, ibigay po natin yan sila sa Diyos at ipagkalog sa ating katiwasayan at kasagutan sa lahat ng ating Panginoon. Salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.